Sa araw na yun, manghang iniikot ni Hailey ang paningin niya sa paligid. So, this is the famous Colegio de Santa Teresa, pagkausap niya sa sarili. Ang tagal niyang hinintay ang araw na iyon. She never wanted to go to any other school than Colegio de Santa Teresa, one of the famous schools in Laguna. Everybody wanted to hear rich or poor. Hindi lamnag iyon tulad sa tipikal na paaralan. Kung malawak at malaki iyon sa labas, lalong nakakamangha iyon sa loob. Hindi pa niya nalilibot ang buong lugar, ngunit tiyak na hindi siya madidisappoint sa makikita niya. Sikat ang kolehiyo na iyon dahil sa pagiging consistent ng mga mag-aaral niyon. Sa entrance exam pa lang ay sinasala na ang maigi ang mga nagnanais na pumasok. Isa siya sa mapapalad na nakapasa at ngayon ay opisyal na estudyante na siya ng paaralan. Education ang kursong napili niyang kunin. She was majoring in English. Consistent siyang naglakad sa pagiging 70 to 100% board passers ang bawat mag-aaral, lalong-lalo na nagmanga education graduate. Palaging laman ng mga pahayagan ang kolehiyo. Last year ay doon nagmula ang top-notcher sa bar exam, marahan siyang naglakad patungo sa hallway. Para siyang kinikilig na hindi niya mawari. First day jitter maybe. Natigilan siya ng maglingunan ang ilang mga estudyante. Nag-iinit ang mga pisnging na pahinto siya sa paglalakad. Why were they staring at her? She smiled at them. But then, she noticed that they were not really looking at her but someone behind her. Dahan-dahan siyang lumigon. She felt like lightning struck her whole being when she saw a very attractive guy walking towards her. Kung makalakad ito ay tila sinusundan ito ng hangin. Kumabog ng pagkalakas-laks ang dibdib niya. Malapit na ito sa kanya. Ilang hakbang na lang at nasa harap na niya ito. Inipit niya sa magkabilang tainga ang buhok niya. Hi. Nahihiyang isang sulyap, ngunit nilampasan lang siya nito at tuloy-tuloy sa paglakad. Hindi man lamang siya tinapunan nito ng kahit isang sulyap. Tulalang napatitig siya sa papalayong lalaki. Pakiramdam niya isa siyang dartboard na sinipat at nasapol sa gitna. Halos mapudpud na ang mga daliri ni Hailey sa kapipindot sa cellphone niya. 2 oras na siyang naghihintay sa D and the town center, ngunit wala pa rin ang taong hinihintay niya. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Si Danica ang nag-text at sinabing parating na raw ito. Kaklase at kaibigan niya si Danica. Ito rin ang nagsisilbing informant at researcher niya sa mga aktibidades ng lalaking sinisinta niya, iyon ang dahilan kung bakit naroon siya ngayon sa mall. Sinabi ni Danica sa kanya na pupunta raw doon ng hapong iyon si Borg upang mag-bowling. May 3 oras na siguro siyang naghihintay, ngunit ni Anino nang sinisinta niya ay hindi pa niya nakikita, ilang saglit pa ay dumating na si Danica. Humahangos na lumapit ito sa kanya, hey. Hailey, humihingal pang bati nito, niloloko mo ba ako, Dan? Baka naman nagkakamali ka lang. Nayayamot na bungad niya, sigurado ako sa mga narinig ko. Nakahangos na sagot nito, akmang sasagot siya ng mahagip ng panangin niya ang pamilyar na bulto ng isang lalaki. Nanla, laki ang mga matang hinigit niya ito. Bilisan mo, Dan. Patiling wika niya. She suddenly felt excited. Dahan-dahan naman, Hailey. Reklamo ni Danica, nakita nila si Borg na pumasok sa loob ng Joyland. Hinila muna niya si Danica sa loob ng comfort room. Oh, bakit pa tayo pumasok dito? Nagtatakang tanong nito, inilabas niya ang pouch mula sa loob ng bag niya. Nagpulbos siya at nagwisik ng pabango. Hindi niya pinansin ang pag-angat ng isang kilay nito, maya-maya pa ay naglakad na sila papunta sa Joyland. Ayon kay Danica, magpa-practice daw ng bowling doon si Borg, dumiretso sila sa bowling alley. Malayo pa ay tanaw na niya ang binata. Kahit pa siguro nakapiring siya ay makikilala pa rin niya ang tanging pag-ibig niya, si Borgantino Borg Anunuevo. Kumubli siya sa isang sulok at sumilip dito, hoy, bakit tayo nagtatago? Pabuling na tanong ni Danica sa kanya, as said. Baka makita niya tayo. Ano naman ngayon kung makita ka niya? Hindi ka naman niya kilala. Ay, hindi ko hinihingi ang opinion mo. Naiinis na hinila niya ito sa buhok, aray ko.
Borg looked dashingly handsome standing at the bowling alley. Lalo pa itong gumuguwapo sa paningin niya habang tumatagal. He wore a dark green polo shirt and blue trousers. He looked cool and tempting, malinaw na malinaw pa rin sa isip niya ang unang beses na nakita niya ito. He sported a disheveled but longer and hair back then. He had looked a bit boyish then. Mahigit 3 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang makasaysayang araw na iyon, ang araw na nahulog ang puso niya rito. Malking na rin ang ipinagbago nito mula ng araw na iyon. His hair was shorter but still disheveled. His features were still as beautiful as before but were more refined now. Mas defined na rin ngayon ang katawan nito. In fact, he had an awesome body. And his full red lips were kissable, haay. Mahal na mahal talaga kita. Nangarap na wika niya. Hindi ka niya mahal. Hindi ka nga niya kilala. Gumanti naman ito, Danica, wag ang buhok ko. Paano pag nakita ako ni Borg na magulo ang buhok ha? Nangigigil na wika niya rito, oh na. Hindi na niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Panay na ang reklamo ni Danica sa likuran niya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang galing-galing maglaro ng bowling ni Borg. Wala talaga siyang masabi sa mga kakayahan nito. Mula ng unang araw na nakita niya ito ay hindi na siya tumigil sa pag-alam ng lahat ng tungkol dito. Stalker daw siya, sabi ng isa pang kaibigan niyang si Itcha. Ang sagot naman niya ay hindi siya stalker. Nang binata kundi future girl. Wala nang iba pang nababagay kay Borg kundi siya. Ang pamilya Ano Nuevo ang nagmamay-ari ng Colegio de Santa Teresa, ang V and a town center, ang mall na kinaroroonan nila. Borg was the serious type. Ito ang president ng student council. Ito rin ang ultimate sportsman ng campus nila, ngunit nakafocus ito sa bowling, marathon at volleyball. Napakatalino rin ito. He was taking up business management and was now in 4th year like her. She also heard that he was running for summa cum laude. Maraming babae ang nagpapakyut dito sa loob ng bowling alley, ngunit wala itong pinapansin kahit isa sa mga iyon. Isa iyon sa mga ugali nitong ipinagpapasalamat niya ng labis. Sobrang suplado nito at seryoso bagaman hindi nam ito tahimik. Hindi lang talaga ito nagsasalita kung hindi kinakailangan. Sa buong pamamalagi niya sa Santa Teresa, wala siyang nabalita ang nagkaroon ito ng kasintahan sa loob o sa labas ng paaralan. Ang sabi pa ni Itcha, baka raw bading ito. Ngunit malabong mangyari iyon. Lalaki ito sa kilos, sa salita at sa gawa. Pagkalipas ng halos 1 oras ay lumabas na ito ng bowling alley. Agad na sinundan nila ito ni Danica. Tuloy-tuloy ito sa labas ng Joyland. Halos hindi nila ito masundan dahil malalaki ang hakbang nito. Ang bawat nakakasalubong nito ay napapatingin dito. Hailey naman, wag na natin siyang sundan. Siguradong uwi na yan, reklamo ni Danica, hindi tayo nakakasiguro, kaya susundan pa rin natin siya. Nang lumulan si Borg sa escalator ay sumunod sila, dinukot niya sa loob ng bag ang shades at bonnet at agad na isinuot ang mga iyon. Hindi niya pinansin ang pagtitig sa kanya ni Danica, halos mapasyago siya sa kilig ng lumingon si Borg sa kanya. She swore she turned red when their eyes met. Kahit pa nakasuot siya ng salamin ay malaking bagay na iyon para sa kanya. Agad na nagbawi rin ito ng paningin, ngunit siya ay nanatiling nakatitig sa likod nito. Iyon ang unang beses na nagkatinginan sila, nagkatitigan sila, panunukso ni Danica. Pinigil niya ang mapangiti kahit sigurado siyang pulang-pula siya. Hindi siya tinigilan ni Danica sa pang-aasar. Kiniliti siya nito sa tagiliran. Hindi naman siya nagpatalo rito. Kiniliti rin niya ito. Ang nangyari, dumulas ang paa niya at napaupo siya. Napakapit siya rito kaya tuloy-tuloy silang dalawa sa pagdaustos pababa ng escalator. Naging laughing stock tuloy sila sa loob ng mall. Lahat ng mga pababa ng escalator ay nilalaktawan sila dahil nakabalagbag sila sa landing niyon. Halos maiyak sa katatawa ng mga nakakita sa kanila. Halos maiyak naman siya sa kahihiyan. Si Danica man ay maluha-luha rin. Pagbaling niya sa kanan niya ay nakita niya si Borg. There was a glint of amusement in his eyes
though he was not laughing or smiling. Hinila na niya si Danica palabas ng mall. Sa dinami-rami ng pagkakataon na maari siyang makita ni Borg ay ngayon pa. Kapag minamalas na naman siya. Napahalakhak si Itcha nang ikwento ni Hailey rito ang nangyaring pagkahulog niya sa eskalator sa mall. Nakasalampak sila sa damuhan ng malawak na school ground. Napasimangot siya sa labis na pagkaasar. Hindi si Itcha ang tipo na basta-bastang naglalabas ng emosyon, sa kanya lamang ito ganoon. Mahigit 3 taon na silang mag-best friend. Kung tutuusin, magkaiba sila ng ugali kaya naman hindi niya malaman kung paano sila naging magkaibigan. Jolly at all-out ang personality niya, samantalang ito ay antisocial at mainitin ang ulo. Ilang araw pa lang nagsisimula ang klase nang makilala niya ito. Nakipagkilala at nakipagkwentuhan siya rito. Halata niya sa kilos nito na ayaw nitong makipag-usap, ngunit ipinagpilitan niya ang sarili niya rito. Sinundan niya ito sa kanya. At ngayon nga, pagkalipas ng halos 4 na taon ay matibay na ang samahan nila. Ano ba nang nakakatawa, Christia? Nakangusong tanong niya, ikaw ang nakakataw, kahit pala makapal ang mukha mo, nakakaramdam ka pa rin ng kahihiyan paminsan-minsan, sagot nito. Lalong nang haba ang nguso niya. Pwede ba, tumigil ka na? Imbes na damayan mo ako, ikupa tong unang nang aasar sa akin. Maya-maya ay nakita niya si Borg na naglalakad sa school grounds. Tila sinisilihang napatayo siya. Mabilis na iniligpit niya ang mga gamait niya at inilagay ang mga iyon sa loob ng bag niya. Got to go, friend. Kita na lang tayo bukas. Hindi man lang ito nakapag-react. Tumakbo na siya at sinundan ang sinisintang binata. Halos hindi niya ito maabutan dahil sa bilis ng paglalakad nito. Pagkalabas ng school premises, tuloy-tuloy ito sa mabilis na paglalakad. Halos tumakbo na siya, masundan lamang ito. Tumawid ito ng kalsada. Saan kaya ito pupunta? Napakayaman ng pamilya nito, ngunit kahit minsan ay hindi pa niya ito nakitang nagdala ng kotse. Palagi lamang itong sumasakay sa mga pampasaherong sasakyan gaya ng bus at jeepney. Ang akala niya ay may dadaanan lamang ito, ngunit dumiretso ito sa paglakad. Lalo siyang na-curious kaya patuloy niya itong sinundan. Mahigit 10 minuto na silang naglalakad, ngunit hindi pa rin ito humihinto. Noon siya nagsisi ng labis kung bakit siya nagsuot ng 3-inch heeled shoes. Tumitingin na lang siya ng mabuti sa nilalakaran niya upang hindi siya madapa nang mag-angat siya ng paningin, nagulat siya nang bumunggo siya sa katawan ng isang tao. Muntik na siyang mabuwal, mabuti na lang at nahawakan siya sa braso ng taong nakabunggo niya. Isang napakabangong tao. Halos mapalundag siya sa labis na gulat nang tingnan niya kung sino yun. Si Borg ang nabangga niya. Lumipat ang tingin niya sa kamay nitong nakahawak sa braso niya. Para siyang kinukuryente sa hawak nito. Muling bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Ngayon lang sila nagkalapit ng ganoon. Mas gwapo pala itong tingnan sa ganoong distansya. Parang ang sarap pisilin ng mapipintog na pisngi nito. Mamula-mula ang pauting balat nito. She was falling more in love with him. Hindi niya mawari kung totoo bang kaharap niya ito ngayon o parte lamang ito ng imahinasyon niya, hey. Ang masungit na tinig nito ang nagpabalik ng huwisyo niya. Hay! Tila naumid ang dila niya. Noon pa niya pinapractice kung ano ang sasabihin niya sa oras na magkaharap sila nito, ngunit ngayon ay tila nalunok na niya ang dila niya. Are you following me? He asked. His face was grim. His lips were pressed tightly together. Magsalita ka, Hailey. Ngayon lang to nangyari kaya samantalahin mo na. Hindi araw-araw ay Pasko, what? Tititigan mo lang ba ako? Hindi kita sinusundan. Ang tanging nasabi niya. Pinasadahan muna siya nito ng naaasar na tingin bago ito tumalikod. Natampal na lang niya ang kanyang noo nang makalayo na ito. She hurriedly followed him. Chapter 2. Matinding pagpipigil sa sarili ang ginawa ni Borg para hindi siya mapahikab. His date really bored him to death. The minute his mother left him with the girl, he could not stop looking at his watch. He could not help clenching his jaws when he remembered his mom's last words before she left.
Get to know each other, okay. Enjoy your date. Nagmamadaling umalis ito pagkatapos sabihin yun. Hindi na niya matandaan kung kailan pa ito nagsimula sa mga ganoong gawain. Noon ay naa-amuse pa siya kahit paano, ngunit ngayon ay talagang wala na siyang kainti-interes. Halos linggo-linggo kung isetop siya ng mama niya sa mga date. Iba-ibang babae ang nakakasama niya bawat linggo. Pagkatapos ng bawat date ay hindi na niya natatandaan ang pangalan ng nakadate niya. Dahil sa ganoong gawain ng mommy niya ay lalo lamang siyang nawalan ng interes sa mga babae. Para sa kanya, napaka-redundant ng mga ito. They showed the same attitude towards him. Nobody outshined nobody. Mahiyain, timid, cultured, well-mannered. Beautiful, sexy, and rich, those girls were all the same, makipag-date ka lang. Kilalanin mong mabuti ang makakadate mo, at kung magugustuhan mo siya ay ikaw na ang bahala. Para walang maraming usapan ay pumayag na lang siya sa gusto ng mama niya. Anyway, sinabi nito na hindi siya nito pipilitin sa mga bagay na ayaw niya. Hanggang sa pakikipag-date lamang daw siya kayang isetop nito. Kung ayaw niya sa babaeng ipapakilala nito, ayos lamang daw rito, tinitigan niyang mabuti ang babaeng kaharap niya. She was quite a beauty. She had flawless white skin. Her hair was long and shiny. Hindi lamang niya gusto ang pagkakalagay ng make-up sa mukha nito. Or rather, hindi lamang talaga niya gusto ang mga babaeng gumagamit ng make-up. For him, it was cheat. Mabining ngumiti ito at nagyuko ng ulo nang mapansing nakatitig siya rito. Halos hindi sila mag-usap. Hindi ito gaanong nagsasalita. Siya rin naman ay walang interes magbukas ng usapan. He was tired and sick of all these perfect girls. Wala pa siyang natatandaang babae na umakto ng kakaiba sa harap niya. Bigla ay may sumingit na imahe ng babae sa isip niya. The girl whom he thought was following him a while ago, well. Talaga namang sinusundan siya nito. Ngunit hindi dahil sa kung ano paman kundi dahil sa wala itong pera. Hindi niya naiwasang lingunin ito kanina. May bahagyang kurot siyang naramdaman nang makita ang malungkot na ekspresyon nito habang tumatanggi itong sumakay sa mga tumitigil na pampasaherong jeepney. Noon lamang niya na-realize na wala itong pamasahe, at kaya siya nito sinusundan ay upang marahil ay manghiram ng pera. Dangan lang at nahihiya itong magsabi, parang pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng iyon, hindi lamang niya matandaan kung saan at kailan niya ito unang nakita. Hindi pa rin nagsasalita ang kaharap niya, so he decided to speak up first. So, Nina, do you like it here? Nina. She corrected him with as a smile. Yes, Nina. I'm sorry. He couldn't even remember her name. She was so forgettable, just like the rest. Yes. I like it here. How about you? He just shrugged. Pilit na pilit niya ang sariling makipag-usap dito hanggang sa mapansin niyang late na pala. Hindi na siya nag-offer na ihatid ito dahil tiyak na may kotse ito. Siguro ay sasabihin na niya sa mommy niya na itigil na ang mga pag-setop ng date sa kanya. Makailang ulit na binasa ni Hailey ang sulat bago niya iyon inilagay sa loob ng sobre ng mabangong stationery na binili niya para sa sulat na ibibigay niya kay Borg. Desidido na siyang ipagtapat dito ang nararamdaman niya para dito. Hindi siya makapapayag na hindi siya makapagtapat dito, lalo pa at malapit na silang maghiwalay ng tuluyan. After graduation ay wala na siyang chance para magtapat dito. Nang nararamdaman niya, simple lang ang laman ng sulat niya, gusto kita noon pa. Love Hailey, nang nagdaang araw ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na magtapat dito, ngunit sa kamalas-malasan ay napagkamalan siya nitong nangangailangan ng charity. Sa second floor ng main building ang klase nito ngayon. Inaabangan niya ito sa hallway ng first floor. It was now or never. Kung hindi pa siya magtatapat ngayon, mabuti pang huwag na lang siyang magtapat kahit kailan natanaw na niya ito na pababa ng hagdan. Lalapit na sana siya rito nang makita niyang may kausap ito.
Kilala niya ang kausap nito, si Shahani Almarvez, ang girlfriend ng bayan. Ito ang vice president ng student council kung saan si Borg ang president. Hindi maganda ang reputasyon ng babaeng ito. Lahat na yata sa campus ay naging boyfriend nito maliban kay Borg. Kunwari pa itong mahinhin ngunit sa totoo ay talagang patay na patay ito. Sa sinisinta niya, lumagpas ang mga ito sa tapat niya, inipon niya ang lahat ng tapang na mayroon siya bago ito tinawag. Borg Año Nuevo. Hindi lang ito ang lumingon. Lahat ng tao sa pasilyo ay napalingon sa kanya, hindi siya ang klase ng tao na mahiyain. Sabi nga ni Itcha ay makapal daw ang mukha niya. Totoo iyon dahil sa mga oras na iyon ay wala siyang pakialam kahit ang buong mundo pa ang nakatingin sa kanya. Ang mahalaga ay makapagtapat siya rito. Yes. Lumakad siya palapit dito. Pagtapat niya rito ay tumitig siya ng diretso sa mga mata nito. Kumunot ang noon nito kapag kuwan ay may nabasa siyang rekognisyon sa mukha nito. Halos lamunin na siya sa tingin ni Shahani, ngunit wala siyang pakialam. I'm Haley Gomez and I. Yes. I know you. Tila nagsiyawitan ang mga anghel sa kalangitan dahil sa sinabi nito. Talaga? Namamanghang usal niya, yes. Ikaw yung nakita ko noong isang araw. Yung pinautang ko ng pamasahe. He said, matter of factly, gusto niyang mamula sa kahihiyan, ngunit wala talaga siya nyon. Ramdam niyang may ilang natawa sa sinabi ni Borg, though hindi naman ito intention iyon. Inabot niya rito ang sobre. Para sa'yo. Halos malaglag ang panga niya nang ibalik nito sa kanya ang sulat. You don't have to pay me back. Just forget about it. Tumalikod na ito at muli itong naglakad palayo, kasama si Shahani, hindi siya makapapayag na ganoon na lamang iyon. Nakita niyang tinapunan siya ng nanguuyam na tingin ni Shahani bago ito tumalikod, muli niyang tinawag ang pangalan nito. Borg Año Nuevo. Mas malakas na ngayon ang tinig niya, nakakaunot noong nilingon siya nito. Dumami na ang taong nag-usyoso sa paligid. Wala siyang pakialam doon, basta sasabihin niya ang gusto niyang sabihin, gusto kita. Gustong gusto kita. Parang tinatambol ang dibdib niya, lalo pa nang lumalim ang gatla nito sa noo. Nasabi na niya kaya lulubos-lubusin na niya. May gusto ako sa'yo. She could hear the gasps and whispers of the people around, habang ito naman ay tila nakakita ng Elwin. Siya naman ay nawalan ng napakabigat na pasanin, ilang saglit na nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Napanganga ang lahat sa sumunod na ikinilos nito. Hinila siya nito palayo sa lugar na yon. Nakakatitig siya sa magkadaop na mga kamay nila. Kung nang nagdaang araw ay para siyang kinukuryente, ngayon ay tila siya humawak sa live wire, totoo ba ito Hailey? Baka parte na naman ito ng mga panaginip mo tuwing gising ka, tumigil sila sa tabi ng science building. May nadama siyang panghihinayang nang bitawan siya nito, okay. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Nakabaka sa mukha nito ang labis na iritasyon. Sinabi ko na sa iyo na, you don't have to say such things just to force me to accept your repayment. Tila ito naubusan ng pasensya, naiinis na kinuha niya sa bag ang pera na ibinigay nito sa kanya. Kinuha niya ang kamay nito at inilagay roon ang pera. He looked puzzled. Sinabi ko na sa iyo kanina. She used all her might to repeat what she had said a while ago. Gusto kita. Noon pa mang unang beses na nakita kita. Dumilim ang anyo nito. Halos magdugtong ang mga kilay nito sa pagkakatingin sa kanya. Huwag ka na uling lalapit sa akin. At bakit ko naman gagawin iyon? Sabi niya sa isip habang sinusundan ito ng tingin. Patakbong lumayo si Hailey sa locker ng mga management student. Agad na sinalubong siya ng namumutlang si Danica. Mortal enemy number 1 ka na ngayon ng buong campus kaya paano mo pa siya masusundan? Delikado ang ginawa nating ito, Hailey. She walked carefully through the corridors. Tumingin muna siya sa magkabilang direksyon bago siya tumawid sa kabilang bahagi.
Agad na sumunod sa kanya si Danica, ano naman ang delikado sa ginawa nating ito? Ha, wag ka ngang magtanga-tangahan. Alam mo delikado ang buhay natin kapag nahuli tayo ng mga admirer ni Borg na lumalapit sa locker niya, sambit nito. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Hindi ako natatakot sa kanila. Oo, hindi ka nga natatakot. Kaya pala patago tayong lumalapit ngayon sa locker niya. Sarkastikong tira nito. Huwag ka na ngang kumontra, pwede. Itinirik nito ang mga mata. Hindi ko talaga alam kung bakit kita sinasamahan sa mga kalokohan mong ito. Sasagot pa sana siya ng mahagip ng napakatalas niyang pandinig ang pinag-uusapan ng mga babaeng dumaan. Talaga bang pupunta roon sa linggo si Bort? Sure ako. Yun talaga ang sinabi ng reliable source ko. Saan daw pupunta si Borg? Pabulong na tanong ni Danica. Hindi ko maintindihan. Ngunit nakalampas na sa kanila ang dalawang babae kay tuluyan na niyang hindi narinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi na siya nag-isip pa. Lakas loob na sinundan niya ang mga ito. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Danica, excuse me. Pukaw niya sa mga ito. Lumingon naman ang mga ito sa kanya. Yes. Maarting tanong ng babaeng may manipis na kilay. Tato siguro ang kilay, anya sa isip. May itatanong sana ako sa inyo, mga miss na maganda. Kuno, what is it? Tanong ng babaeng pulang-pula ang lipstick. Mumiti siya ng tabingi. Tungkol doon sa pinag-uusapan ninyo kanina. Saan pupunta si Borg sa linggo? Sabay na umarko ang mga kilay ng mga ito. Bagay na bagay maging weak stepsisters ni Cinderella ang mga ito. At bakit naman naming sasabihin sa'yo? Ha? Sino ka ba? Sigurado akong isa ka lang hawak na freshman na patay kay Borg. Huwag mo nang asamin na mapapansin ka niya. Mess. Sabi ng babaeng may makapal na lipstick. Nagpanting ang mga tainga niya. Pahablot na hinawakan niyan sa braso ang babaeng makapal ang lipstick. Hindi siya natatakot dito kahit pa mas malaki ito sa kanya. Unang-una sa lahat, hindi ako freshman. Nanggagalaiting sabi niya rito. Isinandal niya ito sa dingding sa pasilyo. Fourth year na ako, at kung hindi ninyo sasagutin ng maayos ang mga itinatanong ko, sinisiguro ko na sa inyong ipakukulam ko kayo sa lolo kong albularyo. Agad na sinagilahan ng takot ang mukha ng mga ito, akala ninyo ha? Hindi siya natatakot kahit pa mas malalaki ang mga ito sa kanya. Ngumiti siya ng pagkatamis. Tamis. Ngayon, saan pupunta si Borg sa linggo? Sa V and the Town Center, sa Joyland. Bowling siya, lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Thank you. Nang aasar na sabi niya. Kapag kuwan ay may naisip siyang kapilyahan. Ang ganda naman ng buhok mo. Hinaplos pa niya ang buhok ng babaeng makapal ang lipstick. Pwedeng humingi ng isang strand. Tuluyan nang nawalan ng kulay ang mukha ng mga ito. Gusto na niyang humagalpak ng tawa sa hitsura ng mga ito. Tila mihing pusa ang babaeng makapal ang lipstick. Pasimpleng hinawin nito ang kamay niya sa buhok nito, may hair problem kasi ako. Wag na lang baka mahawa ka. Ay, ganun ba? Sayang naman. Kunwari ay nanghinayang siya. Ang babaeng MY manipis na kilay naman ang binalingan niya. Sa'yo na lang pala kung ganun. Naku, lalo naming hindi ako pwede. Marami kong balakubak at kuto, sigurading mahahawa ka sa akin. Malakas ang pagkakasabi nito na nagpalingon sa ibang mga dumadaan. Pwede na ba kaming umalis? Nang tumango siya ay halos mabali ang liig ng mga ito sa pagkakayuko habang naglalakad palayo. Bye. Ingat kayo. Nakakalokong pahabol niya sa dalawa na lalo pang nagpabilis sa paglakad ng mga ito. Dahan-dahan siyang lumingon sa likuran niya. Kitang-kita niya kung paano pinipigil ni Danica ang pagtawa. Lumapit siya rito. Parehong seryoso ang mukha nila, ngunit nang magkatitigan sila nito ay hindi na nila napigilan ang mga sarili nila. Maluha-luha sila sa katatawa, nakita mo ba ang mga hitsura nila? Pulang-pula na ang mukha nito sa pagtawa.
Mukha silang mga hindi mahihing pusa. Anyang pulang-pula na rin ang mukha sa katatawa. Pagkatapos makahuma sa pagtawa, halos mapudpod na ang mga daliri ni Hailey sa kapipindot sa cellphone niya. 2 oras na mula nang iniwan siya ni Itcha. Ngayon ang unang beses na iniwan siya nito sa isang lugar. Hindi na niya ito pinigilan dahil talaga namang nabigla rin siya sa ginawa nito kanina. Hindi niya akalain na makakagawa ito ng ganoong aksyon. Sigurado siyang hindi nito kilala ang lalaking iyon na ipinahiya nito kanina. Hindi niya maiwasang kabahan para dito. Alam niyang hindi basta papayag ang lalaking iyon na walang gawin pagkatapos itong ipahiya ng kaibigan niya. Ang lalaki ay walang iba kundi si Giovanni Villagracia. Pag-aari din ng pamilya nito ang mall na kinaroroonan niya. Maging ang eskwelahan na pinapasukan nila ay pag-aari din ng pamilya nito. Alam niya ang mga bagay na iyon dahil pinsan ito si Borg, muling nag-reply si Danica sa kanya. Hindi raw talaga siya nito masasamahan. So, she was all biwa herself now. Marahan siyang naglakad pabalik sa bowling alley. Madalas na pumunta roon si Borg upang mag-practice ng bowling. Pakubli-kubling nagpunta siya sa bowling alley. She saw his perfect physique from behind. Pakubling pumasok siya sa loob ng alley. Dinukot niya ang shades niya sa loob ng bag, halos matakpan yon ang kalahati ng mga pisngi niya. Nagsuot din siya ng green bonnet. She knew he would not recognize her in that disguise, so she sat confidently inside. Nagtaklob pa siya ng magazine sa mukha at nagkunwaring nagbabasa. Tila siya namamalikmata sa pagkakatitig dito. His strong hand threw the ball on the lane. Walang detalye ng ginawa nito ang nakaligtas sa paningin niya. Kung gwapo ito kapag walang ginagawa ay lalong gumugwapo ito kapag may ginagawa. Para gusto niyang tusukin ang magmata ng mga babaeng nakatitig dito. Maglaway kayo sa pagtitig. Hanggang dyan lang ang kaya ninyong gawin. Nakapokus ng husto ang paningin niya sa mukha nito kaya napatayo siya sa kinaupuan nang makita niyang umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Natuloy sa isang bahagyang ngiti ang pag-angat ng mga labi nito nang makastrike ito, nahubad niyang bigla ang suot na shades. She was mesmerized by his smile. Iyo ay kung matatawag ngang ngiti iyon. Tila slow motion ang bawat paggalaw nito. Natauhan lamang siya nang maglakad na ito palabas ng bowling alley. Muli niyang isinuot ang shades at sumunod dito. Pumasok ito sa loob ng department store. Pakubli-kubli siya sa mga stall ng damit. May binili ito ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Muli niya itong sinundan. Napakabilis ng paglakad nito kaya sa isang pagliko ay nawala na ito sa paningin niya. Dediretso sana siya sa kabilang bahagi ng may kung sinong humigit sa kanya. Muntik na siyang mapatili ng mapagsino iyon. Si Borg, are you stalking me? He looked angry, hindi Mariing tanggi niya, sinabi ko sa iyong huwag mo akong susundan pero sunod ka pa rin ng sunod. Hindi siya natigatig sa galit na nasa tinig nito. Hindi kita sinunundan. Namamasyal lang ako rito. Then I don't want to see you coming after me again. Mas mabilis ang lakad nito ngayon kaysa kanina. Hindi pa rin siya sumuko sa pagsunod dito. Hinubad na niya ang suot na shades. Total naman ay nakita na siya nito. Ang sumunod na pinasok nito ay ang supermarket. Sinundan pa rin niya ito roon ngunit nawala ito sa paningin niya. Pilit na hinanap niya ito, ngunit hindi na niya nakita kahit anino nito. Hindi siya tumitingin sa dinaraanan niya, kaya nabangga niya ang bagger na may dala-dalang mga kahon. Bumagsak siya sa sahig ngunit agad na tumayo siya. Sa malas niya ay may nabangga uli siyang isa pang bagger. Abot-abot ang paghingi niya ng tawad sa mga ito. Kinagat niya ng mariin ang ibabang labi niya upang hindi siya mapaiyak. Natrap siya sa gitna dahil wala siyang madaanan. Sa tingin niya ay maraming nakakita sa mga nangyari. Sumubsob siya sa mga kamay niya. She would have cried if not for the strong hands that held her. Pagtingala niya ay isang pares ng itom na mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Borg yun, hinila siya nito palabas ng lugar na yun.
Ilang saglit pa ay nasa loob na sila ng isang coffee shop na nasa loob din ng mall. Hindi siya makatingin ng diretsyo rito. Nang maihatid ang order nila ay nagsalita ito, "You're that girl," he said firmly, maang na napatingin siya rito. Anong? The girl who fell from the escalator. There was amusement in his voice, although it didn't show on his face. Unti-unti na siyang bumabalik sa katinuan kaya nagawa na niyang simangutan ito. "So, you remember?" Matabang na tugon niya, "Yes, of course." "I'm flattered," matabang pa rin na tugon niya. "Glad to hear that," sagot nito na tila ba hindi nahalata ang sarkasmo sa tinig niya. Dinampot niya ang tasa ng skinny mocha diretsong ininom yun. Nawala na ang shock niya at bumalik na siya sa normal. Sinimulan niyang kainin ang sans rival na in-order niya. Nanlaki ang mga mata niya nang matikman kung gaano kasarap yun. "Thank you," natutuwang usal niya. Kung mayroon man siyang matatawag na weakness, iyon ay walang iba kundi matatamis na pagkain. He just shrugged and drank his coffee. Pagkatapos ubusin iyon ay muli niyang tinawag ng waiter at umorder ng isa pa. A flicker of surprise showed in his eyes. "Are you going to eat that?" "Ano ba ang ginagawa sa pagkain?" Ganting tanong niya. His lips parted slightly. Tila may nais itong sabihin, ngunit piniling tumahimik na lamang. Pagdating ng order niya ay agad na nilantakan niya iyon. Nanatili lamang itong nakatitig sa kanya, disbelief and awe were written on his handsome face. Ninityan lamang niya ito. Hindi pa nangyaring nakitaan niya ng emosyon ang mukha nito maliban sa kaseryosuhan. He didn't show much emotion, she stared at his handsome face. Total ay ganoon din ang ginagawa nito sa kanya. Tumikim ito kapag kuwan ay sinabing, "Tapatin mo nga ako." "Bakit mo ba talaga ako sinusundan?" "Sinabi ko na sayo, di ba?" sinabi ang alin. "That I like you. That's why I'm following you around." "You what?" He looked so cute when he was frowned. "I like you. You don't like me." His voice became much intense this time. Yes, he was right. She didn't like him. "Tama ka. Hindi nga kita gusto." Gusto niyang matawa sa kimikong pagpapalit-palit ng ekspresyon sa mukha nito. "Sinabi ko naman sayo, mahal kita. Hindi lang kita gusto dahil mahal kita," putol niya rito. Minsan lang mangyayari ang pagkakataon na iyon kaya lulubusin na niya. "I have loved you the first time I saw you almost 4 years ago. I have loved you for so long." Hindi ito nakapagsalita sa mga ipinagtapat niya. Nanatiling tahimik ito, ang ekspresyon ay tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. She didn't care. She had told him everything. Dumukwang siya palapit dito at ninityan ito ng pagkatamis-tamis. It was the sweetest smile she could master at walang kahit sinong baby ang nababagay sa'yo maliban sa akin. Ako lang ang karapat-dapat mong mahalin. Kung paano niya nasabi ang lahat ng iyon nang hindi man lang nauutal ay hindi niya alam. Pabalibag na inihagis ni Borg sa mahabang sofa ang shopping bag na dala niya, kapag kuwan ay pabagsak na umupo siya roon. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Wala pang babaeng nagtapat sa kanya ng ganoon. May mga babaeng alam niya gusto siya, ngunit walang sinuman ang nagtapat sa kanya ng direkta. But that clumsy girl was something. She looked straight into his eyes when she said she loved him. He felt something warm inside, something he had never felt before. Shock lang siguro siya sa bilis ng mga pangyayari. Pumikit siya. Unang beses niya itong nakita sa loob din ng Town Center. Nadulas ito sa escalator kasama ang isa pang babae. Ang sumunod ay nang magtapat ito sa kanya sa loob ng campus.
At ngayon nga ay nagdeklara ito ng pagmamahal sa kanya. Nagpasimangot siya sa alaalang iyon. Unang beses niyang nakaengkwentro ng babaeng ganoon kalakas ang loob. Paano ba siya magre-react sa mga ganoong pangyayari? Napabalikwas siya ng bangon nang magdib sa tabi niya ang bunsong kapatid niya. Kasunod nitong umupo ang mama niya. Kumusta ang date ng binati ko? Malawak ang pagkakangiti ng mama niya. 42 na ang mama niya, ngunit tila walang ipinagbago ang histura nito. Maliban sa mga pinong linya sa gilid ng mga mata nito. Palagi itong nakangiti at napakamasayahin. Napapasobra nga lang kung minsan ang pagkamasayahin nito, he shrugged. Hindi ako nakarating, ma, namilog ang mga mata nito. Inindyan mo ang kadate mo. Nakalimutan ko lang, baliwalang sagot niya, oh, my God. Inindyan mo nga talaga ang kadate mo. Halos lundangin and anito ang telepono, napabungis-ngis naman ang kapatid niya. Talaga bang hindi mo siya sinipot, kuya? Bakit? Hindi ba siya maganda umangatang isang sulok ng mga labi niya? Naklimutan ko talaga. Teka nga, kuya. Tinitigan siya nito ng mabuti parang may kakaiba sa'yo. Napatingin siya rito. Really? Oo, para kasing. Tila nag-iisip ito ng malalim. Ginulo niya ang buhok nito. You're just imagining things. Naiinis na pilit na hinawi nito ang kamay niya. 8 taong gulang lamang ito kaya matanda siya rito ng 12 taon. Magkaiba ang mga personalidad nila. Masyadong bibo at masayahin ang kapatid niya. Masyado rin itong matanong. Ang daddy naman niya ay kasalukuyang wala sa bansa. May dinaluhan itong business conference sa US. Masayahing tao rin ang papa niya tulad ng mama niya. Sa kabuuan, talagang maganda ang pamilyang mayroon siya, at dahil doon ay wala na siya mahihiling pa. Oo na. Napipikong sigaw nito sa kanya, binitiwan niya ito nang muling bumalik ang mama nila sa pagkakaupo. Borg, bakit mo ba talaga hindi sinipot ang kadate mo? Curious na tanong nito. Simpleng kibit balikat lang ang isinagot niya. Tinitigan siya nito ng mabuti kapag kuwan ay namilog ang mga mata nito. You're with the girl. Gusto niyang magulat, ngunit pinatili niyang patag ang ekspresyon. Ma, that's not it, ngumisi na ito ng tuluyan. I knew it. You were with the girl, right? So who's this girl? Bumangon siya mula sa pagkakahiga at humakbang paakyat sa hagdan. Itinaas niya ang 2 kamay tanda ng pagsuko. May mga pahabol pang sinabi ang mama niya, ngunit hindi na niya naintindihan ang mga iyon. Hinding-hindi niya sasabihin dito ang tungkol sa nangyari kanina. Kabisado na niya ang takbo ng isip ng kanyang ina. Tiyak na may gagawin na naman itong kakaiba kapag nalaman nito ang tungkol sa weird na dalagang iyon.